Okay, the classification of motor vehicle traffic accident according to key event. Ang key event is kung ano yung nangyari, kabuuan na nangyari. That is key event. Okay, running off-road, non-collision, collision on road. Collision, nagkabanggaan. Sa non-collision, hindi sila nagkabanggaan. Example, ning kalitra og nawad-an siya brake ang truck, dinidiretso siya dito sa pangpang. Non-collision yon. Ano pa? Non-collision siya kapag naay bata nga nitabok and then nabantayan nimo siya kusog kag padagan, nabantayan nimo siya and then ni paghapit na nimo nabanggaan ng bata is ni stop ra kag kalit. So ang nahitabo sa bata is tungod sa iyang kakulba is nakuyapan siya, bunggo iyang ulo sa kalsada. That is non-collision kasi wala namang banggaan na nangyari pero may aksidente pa rin. Okay? You have to read this one for your understanding better in the concept of non-collision and collision road. Okay. Pedestrian, parked motor vehicle, bicycle, railroad, train, fixed object. Fixed object, example na mo na itong mga traffic islands. Example, mo niyang kalsada. Then, makita nimo sa tunga tong, di ba ka ba, memorize naman niyo itong traffic island. Alam niyo naman yan. So, katong nadira, di na kahoy dira, na traffic lights dira, mo ni traffic island. So, mo ni mga fixed object kasi hindi mo naman yan pwedeng tanggalin. Nandyan na talaga yan. Bicycle, parked motor, the form of collision may be similar of moving like a head of collision, however, one park anywhere in the roadway. Pwede ba magkabanggaan kahit nakapark? Yes. Kapag pataka ra ka og park, kabantay nga ang imuhang tapad nga sakyanan is nasaghiran na din nimo. Okay. Classification of accident according to severity. Mga aksidente, tas nagbe-base tayo so kung gaano kalala yung aksidente na nangyari. I remember lumabas to sa board exam dati. Pag may namatay, fatal. Pag walang namatay, pero malala yung accident, injury. Example, na-comatose, nabulag, naabot sa point nga naputlan siya tiil o kamot, serious yan. Basta timanan ninyo, pag wala gani namatay, serious. Pero, wala namatay. Pero minor lang ang iyang nakuha ng accident. Example, nagarasan lang siya, or nabunog lang, nabukulan lang. That is less serious. Non-fatal, these result to injuries other than fatal to one or more person. Mo ni siya kabaliktaran sa fatal. Sa non-fatal kasi, lala ang nakuha niya nga injury, pero hindi siya sapat para patayin siya or mamatay siya. That is non-fatal injury accident. Sa slight, okay, from the word itself, slight, meaning, mga minor lang. Example, natagak siya sa motor nga gisakyan niya. So, nisakit ihang batak. Dire, yung sa portion niya sa likod, batang bitaw term na slight lang na siya. Property damage, from the word itself, na ay na-damage nga property. Number 1 nga mapo-damage pag na-aksidente sa imuha yung unit, motor, sakyanan. Pwede po siya maka-property damage ka kung imong gibanggaan ng tindahan, balay, na property damage din yan. So, timanan lang ninyo, pag nagani namatay, fatal. Pag naay aksidente pero hindi sapat para may mamatay na victim, non-fatal. Pag napungkulan, that is serious. Pag nasamad lang, that is less serious. Pag mga minor lang, mga gas-gas, that is light. Okay? Then, pag naay mga laing property nga na-damage, that is property damage accident.
Pag nabungkag ang imuhang motor, nakapiko ang imuhang sakyanan, yan, property damage accident yan. What are the causes of motor vehicle accident? Okay. Actually, alam niyo na to. Discuss na natin to, yung mga causes ng motor vehicle accident. Tanaw na to diha ang road condition. Labi nagdagan kay siya lubak-lubak. Tapos, daghan kay siya hump. Na yung mga barricade, wala yung mga suga, mga road conditions. Pwede rin sa attitude mo, na yung mga tao nga masuko pag ubertikan, na yung mga tao nga nag-drive bisag hubog, na yung mga tao nga nabugiro mag-drive. Driver's attitude, number 1 yan. And then, weather condition. Tanaw na to diha kung say condition sa weather. Kapag ka masyadong maulan, nya kusog yung padagan, dili ko sure kung walay mahitabo sa imo ha, probably. Kung reckless jud kay ka, naagid na. Okay? Pag medyo maulan, hindi maganda yung panahon, di dapat minor lang yun po ka sa padagan nimo. Nay-nay lang. Then, ano pa? Speed. Ang kakusgon sa imong dagan would be a factor kung may ma-accidente ka or hindi. Yan ka nang hinay ra pud kaayo, careful pud mo ana. Kay basig ang nagsunod sa imuha, sugig padagan ikaw hinay kay maapsan ka. Hindi pa jud ka magpadaplin. Okay? Defective vehicle, pag walay brake ang mo sakyanan, motor, nipis na kay glikid, na. Next is operational factors. Operational factors, road hazards, driver's non-compliance sa traffic laws, rules, and regulation. Perception, natay driver nga mga loading kayo. Dili kay sila ka-react ba pag driver magug ka dapat paspas kag reaction. Example, nagpasunod mo, then ang imuhang sundan isinay og dagan. Ikaw pud kay imuhang padagan is ano lang pud, consistent, average lang. Ning kay hunong nasa tubangan, dugay ka ka-brake. So, yun yung mga example. Perception factors yun. Inability to react promptly. Promptly, mabilisan. Driver's faulty action to escape collision occurs. Mayroong questions dati sa board exam that ang situation niya, what will you do daw kapag driver ka and then naibata sa mga tubangan. Naibata ha, then sa gilid, both sa kalsada is na mga balay. What will you do daw? Panggaan ba nimo ang balay, mo divert ka, or mo na lang banggaan ang bata? So, kamo, what will you do kapag may ganong instances? That is the example of being how to react promptly. May discretion ka din kung ano yung gagawin mo. And may mga faulty action tayo na ginagawa na akala natin tama, pero mas malaki pala yung pinsala. Yan, perception factors yan. Then, chain of event. Chain of event in a vehicular accident. Perception of hazard. Dito mangyayari yung time nag-drive ka, then makita nimo ang imuhang gisundan. Unsa man ni siya pataka, man ni siya og balhin-balhin og lane. Then, kay tra man siya hunong, kay tra minor nga pakusog na pod. Yan, perception of hazard yan. Sa layo pa lang makita na nimo nga kining tawanan ni, kining gisundan ako, murag wa jud ni ayo ba na murag wala yun ni sa tarong pag-isip ni, murag di yun ni kabalo mag-drive. Yan, perception of hazard yan. Start the evasive action. It is the first action taken by traffic to escape from a collision. So, example, hapit na nimo siya mabanggaan. Ang ibuhat nimo is di minor ka. Na start of evasive action yan. Ang term na yan ha. Sa pag minor nimo dayon kasi alam mo na mabanggaan na nimo siya. Ni kalitra kag minor, that is the start of the evasive action. Then, initial contact. Ang initial contact is kung mag-touch na yun duha ang inyong sakyanan. Tahay, ang side mirror, both sides, is ni-touch na sa pikas yun. Nag-abot na yun siya ba? That is the initial contact.
Sa maximum engagement mo na tong time nga ni wala na gyud ni kuan na gyud mo, nagbangga na gyud mo. That is the maximum engagement. Nagbangga na gyud, kusog na jud siya ang impact. Ang disengagement mao ni itong time nga, di ba usually pag na-aksidente, dili man na ginahilabtan, labi nakagawas ng mga tao sa sulod sakyanan. Ang disengagement isang pagbulag sa inyo sa sakyanan Ang duha ka sakyanan is gibulag siya. That is disengagement. Again, pagkatong nagbangga na gyud, maximum engagement, pagbulagon mo, kung gi-separate na ninyo ang duha ka vehicle, that is disengagement. Stopping. Okay, stopping is, ito yung keyword. Traffic unit involved come to rest. It usually stabilizes the accident situation. Minsan nangyayari itong stopping kapag tapos na yung aksidente. Then, injury. Injury, manitong kanina, nga na ay mga harm na hitabo, then na ay mga abrasions, samad, garas, mo na yung injury. Other events that may occur during the accident, ito, point of no escape, final position, perception delay. Ibig sabihin is, ito kasi, mabilisan nangyari lang to. Kung nanadyo ka sa point bang, patay, mabangga na gid mi, wala mo na gid ni siya. Mabilisan na nangyayari to, the point of possible perception. Point of no escape is wala ka na magagawa. Kay murag, wala na siya laing option ba? Kung dili, magbangga na lang gid mo duha. That is point of no escape. Okay? Final position, you have to memorize the place and time when object involved accidentally or finally come to rest without application of power. Okay? Perception delay, the time from the point of possible perception to actual perception. The 5 levels of activity in accident. 5 levels: reporting, at scene, technical, professional, and cost analysis. Okay? Okay, sa reporting, kukunin mo yung mga plate number ng motor. Diba? Then, the stage involve basic data collection. Mga basic lang. Nabay lisensya, nabay rehistro, kinsa ang victim, kinsa ang nakabangga, asa ni sila padulong. Yun, basic data collection. At scene investigation, yun yung ginagawa mismo dun sa crime scene. Tanaw niya itong mga skid mark. Nabay skid mark. Unsa ka kusgon ang dagan ani, nabay mga CCTV para makita nato ang speed. Dito, yan yung at scene. Ang technical, minsan kukunin yung mga debris, mga samin, mga debris nga makita dito sa crime scene. Nga gamitan siya og study and interpretation. Then, professional reconstruction, minsan is pinoportray ng investigator kung giunsa pagka-aksidente. Murag iyang i-reconstruct ang crime scene. So, probably, ang vehicle number 1 is dito ni siya gikan, then ang vehicle number 2 is diri, then diri ni sila nga portion nag-abot, then diri ni lagpot, na mo na professional reconstruction. Cost analysis, it is the last level that involves final analysis that cause accident, which are basis for prevention of similar accident. So, mo nang makita bitaw ninyo sa mga kalsada, accident-prone area. Nilalagay yan dyan kasi because of numbers of cases or accident na nangyari sa area na yan. So, pag ikaw pod, nga pulis, kabulupog ka nga asa napitag area na ko diri nga always gyud gina-aksidentehan. So, magre-recommend ka na sa DPWH or sa LGU na lagyan ng traffic reminder dyan nga accident-prone area, lower your speed. Kasi, maraming aksidente na nangyari. So, cause analysis yan to prevent similar accident. Pwede po di mo butangan nga mag-ingat kasi yung road is slippery when wet. So, pahinayan ang speed kasi minsan as the result of your investigation, nakita mo na, ay, madulas yung daan, kaya pala na-aksidente si
yung last month, yung kahapon, yeah, because of numbers of accident na ginaimbestigahan na nimo, it found out nga tungod na slide or dangog ang kalsada mo nang nabanggaan ng or mo nang naibangga. So mo na cause analysis. Minsan nilalagyan niya mga accident prone area kasi minsan dyan talaga nangyayari yung mga accident. So recommendation yan na ginawa ni police. Okay. Okay, mga steps tayo. Okay, what are the steps? Steps taken police during investigation. Police na mo pohon. Then, aksidente na nangyari. Step 1. Step 1 ha. Natawagan ka, sir. Aksidente diri sa maparat, sir. Truck o motor. So, what will you do? Ask first. Magtanong ka. Kailan nangyari yung aksidente? Where yung exact location na kasi taas kayo ng highway, daghan kayo nagpurok niya, dili nimo pangutano ng exact location. How bad was it? Nay namatay? Unsa pa na pila ka buk pasahero? Yan, question niyan. Did you see the accident happen? Nakita mo ba talaga sino yung bumangga? Ano yung nangyari? Ana. Then where you can be reached. Decide whether to go the scene. Decide ka doon ba nimo ang scene or mag-inform sa ka sa MDRR or mag-prepare sa ka sa imong kagabitang pandagat, di ba? Naghay mo mga dalunon ana. Crime scene nimo nga katong police line, do not cross. Daghan kag dapat dalahon ana. So we have to decide pa. Daghan pa kag buhaton. Although itong lahat ng ito is mangyayari siya ng mabilisan. Dili pwede nga ay alauna mag-decide ko, ay alas 2 magunta na sa ako. Hindi. Okay? So find out if necessary is traffic block. Kusog ang nabay ambulance, nakatawag na mog ambulance. Nakaharang ba ang aksidente sa traffic? Daghan bag na stranded? Yan, ika-question mo yan lahat. Okay? Step 2, adto ka sa crime scene, dala kag two-way radio, although hindi na usually ginagamit ang two-way radio natin kasi may mga cellphone na naman tayo. Pero for board exam purposes, sige, with the two-way radio, gamitan mo yan. Okay, pag nakaharang yung aksidente sa daan, magkaroon ng reroute ha, or ipadapli nimo tong mga debris or necessary things, tapos after nimo siya na photograph, then pwede nimo siya i-reroute kaya para ma-preserve nimo ang integrity sa crime scene. Then, okay, mga ano naman ito, mga explanatory na kayo. Step 3, tayo nabot na ka sa crime scene. Pangita og parking area ha, dili pwede magharang ang police car sa tunga sa kalsada. Then pag naay injured, automatically mag first aid. Kung dili makayog first aid, dalhag yun na sa hospital immediately. Then mangita og drivers para sa possible witness. Kay walay laing mo witness ana, especially ang area walay CCTV. Kana ra yung mga tao nga nakakita. Then i-check nimo kung nabay mga gasolina nga nagtagas. Then dili pwede mo duol as much as possible to mga tao nga nanigkarilyo because pwede mag-cause og sunog. Especially pag na-aksidente, nya mga sakyanan na adyo ni mag-leak ng mga gasolina ana. Then okay, delay removal of vehicle. Dili nimo pwede i-remove ang vehicle. Pwede lang nimo siya i-remove kung naay mga injured sa sulod sa vehicle na kailangan nimo siya kuhaon. Basta always remember, pag abot nimo sa crime scene, is kailangan nimo tan-awon ang area kung naa ba kay victim sa sulod nga pwede nimo i-save. Ha? Pag naa gani kay abot nimo sa crime scene, ang himuhag yung unahuna-hunaon sa tanan is ang safety sa victim nimo. Kaya pa ba nimo siya i-save or not? Okay? Before ka mag-investigate, kidugay kayo ang investigation na imurang pasagdan ang tao nga nadiha sa tunga or na-involve sa accident. Okay? Step 4, tayo na control na ni mga accident. Nandiha na nga time nga mag-conduct kag mga questions. Mag-photograph. Okay?
Basic to, tapos na to sa kuan ninyo, sa inyong CDI 1, mga fundamental of investigation. Okay, na pa step 5. Okay. Okay ha, you have to read this one na lang kasi tapos na naman yung CDI 1 ninyo. Alam niyo na kung paano mag-investigate. Step 7, kung moadto sa court. Again, kani bitaw, moadto lang ni sa court ha, pag dili ma-settle both parties. Kanang gusto yun sila mag-file of case. Usually, ang cases ani, pag nay namatay, is reckless imprudence resulting to homicide. Pag walay namatay, pero daghan o property nga na damage, that is reckless imprudence resulting to damage of property. Reckless imprudence resulting to serious physical injury. Pag walay namatay, pero daghan kayo og samaran. And usually pod, is maabot lang na siya sa court kung ang victim is nanginahanglan og civil and actual damages para sa iyang civil liability. Magbayad man ka as a driver sa nahitabo. Diba? Okay. Okay. Sa hit and run investigation, actually, ang hit and run investigation nato is discussed na nato ni, diba na-discuss naman nato ang pasabot sa hit and run. So, for the Part 9, I will be going to discuss how to investigate hit and run. So that would be on Part 9.